Sino ang batang ito, Corazon? Bakit mo siya dinala sa harap ng altar ng aking asawa? Ang boses ko ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa isang matinding kalituhan. Nakatayo ako sa harap ng altar ng simbahan, hawak ang litrato ni Donato, ang asawa kong pumanaw na ng 3 buwan. Ang amoy ng kandila at sampagwita ay parang nagsasabwatan para mabulunan ako. Sa harap ko, nakatayo si Corazon, isang babaeng kalahati lang ng aking edad, may hawak na batang lalaki na mukhang wala pa yatang 5 taong gulang. Anak siya ni Donato, Mila. Sagot ni Corazon, ang kanyang boses ay malamig, walang bahid ng iya. At ang bahay na tinitirhan mo ngayon? Para sa kanya na yan. Donato promised this to us before he died. Handa na ang mga abogado ko. Parang may humampas sa aking dibdib. Ang bawat salita niya ay parang karayong na tumutusok sa aking sikmura. Ang Donato na kilala ko ay isang mabuting asawa, isang ama na nagsakripisyo para sa aming mga anak. O yon ang gusto kong paniwalaan sa loob ng 40 taon? Hindi ako makahinga. Ang paligid ko ay nagsisimulang umikot. Ang mga taong nagsisimba ay nagsisimula na ring magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa amin. Ang hiya, ang nakakasakal na hiya na itinuro sa akin ng lipunan, ay nagsisimulang kumapit sa aking lalamunan. Diyos ko po, ano ito? Pabulong kong dasal, habang ang aking mga kamay na nanginginig ay mahigpit na nakahawak sa litrato ng aking asawa. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Ang mga anak ko, sina Arnel at Elena, ay pumasok ng nagmamadali. Akala ko, sila ang magtatanggol sa akin. Akala ko, sila ang magsasabing, hindi totoo yan, nanay? Ngunit nang makita nila ang sitwasyon, ang kanilang mga mukha ay hindi nagpakita ng pagtatanggol, kundi ng pagkabahala. Sa kanilang sariling reputasyon. Inay, tama na, sabi ni Arnel, ang panganay ko, habang nilalapitan ako at hinahawakan ako sa siko. Baka totoo ang sinasabi niya. Ilabas na natin ang DNA test. Huwag na tayong gumawa ng eksena rito sa loob ng simbahan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Nakakahiya? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Tiningnan ko si Arnel ng diretso sa mata. Ang anak na pinalaki ko sa hirap, ang anak na ibinuhos ko, ang lahat ng aking lakas, ay pinili ang reputasyon kaysa sa dignidad ng kanyang ina? Inay, makinig ka! Sabat naman ni Elena, ang boses ay puno ng pagkairita. Kung totoo man ang bata, bigyan na lang natin ng kaunting parte. Ayaw na naming mag-abala pa sa korte. Malilugi ang oras namin sa trabaho. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ang pagtataksil ng asawa ko ay isang suntok. Pero ang pagtataksil ng aking sariling dugo? Yon ang tunay na patalim na bumaon sa aking puso. Wala silang pakialam sa sakit ko. Ang tanging nasa isip nila ay ang pera at ang katahimikan. Habang nakatingin ako sa kanila, sa aking mga anak na tinalikuran ako para sa kanilang sariling kapakanan, at kay Corazon na nakanghisi habang hawak ang bata, ang aking pagkatao ay biglang nagbago. Ang lumang Mila na laging sumusunod, laging nagpapakumbaba, ay unti-unting namamatay. Dahan-dahan akong humakbang palapit kay Corazon. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Arnel sa braso ko, ngunit inalis ko ito ng may puwersa. Ang bawat paghakbang ko ay hindi na paghakbang ng isang matandang babae, kundi ng isang ina na handang bumawi. Gusto niyo ng DNA test? Tanong ko. Ang boses ko ay tumigas na parang bato. Sige, pero huwag kayong magkamali. Kapag napatunayan kong hindi anak ng asawa ko ang batang ito, sisiguraduhin kong wala kayong matitirang kahit 5 sa pamamahay ko. At kayo, mga anak ko, wag niyo akong tatawaging inay kapag kailangan niyo na ang pera ko. Tumalikod ako at naglakad palabas ng simbahan, lang hindi na lumingon pa sa kanila. Ang aking puso ay durog, pero ang aking mga mata ay tuyo na. Sa labas ng simbahan, habang ang hangin ng Cavite ay humahampas sa aking muka, alam ko na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa bahay. Ito ay laban para sa katotohanan at sisiguraduhin kong sa huli, ako ang tatayo ng matatag. Pag-uwi ko sa bahay, ang bawat sulok ay parang sumasaksi sa aking pagdududa. Ang mga gamit ni Donato,
Ang kanyang lumang upuan, ang mga basong madalas niyang gamitin, ay tila mga multo na nagbubulong ng mga kasinungalingan. Hindi pa man ako nakaka-recover sa nangyari sa simbahan, narinig ko na ang ingay ng kotse sa labas. Si Arnel at Elena. Hindi sila tumigil sa paghabol sa akin. Inay! Buksan mo ang pinto! Sigaw ni Arnel. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Binuksan ko ang pinto. Hindi na ako ang Mila na mahiyain na nagtatago ng problema. Nakatayo ako roon, hawak ang aking rosaryo, pero hindi para magdasal. Hawak ko ito para hindi manginig ang aking mga kamao. Ano pa ang gusto nyo? Tanong ko. Pumasok sila nang hindi man lang nagpapaalam. Si Elena, ang bunso kong anak, ay agad na naglakad sa sala, tinitingnan ng bahay na parang isang property na binebenta na niya sa kanyang isip. Inay, ito lang ang solusyon, sabi ni Elena habang nakapamewang. Pabayaan mo na si Corazon na manirahan dito sa guest room. Sa ganung paraan, hindi na siya magsasampa ng kaso. Isang maliit na sakripisyo lang naman para sa katahimikan natin, di ba? Katahimikan? Ulit ko, ang boses ko ay halos pabulong. Katahimikan para kanino? Para sa inyo o para sa akin? Inay, let's be practical. Ani Arnel, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bintana, tila natatakot na may makakita sa amin. Nabaon na sa utang ang negosyo ko. Kung magkakaso si Corazon, lalong mabibigyan ng atensyon ang pamilya natin. Mawawala ang kredibilidad ko sa bangko. Isipin mo naman kami. Isipin ko kayo? Tumawa ako ng mapait. Ang tawa na nanggaling sa pinakamalalim na parte ng aking puso. Sa loob ng 40 taon kayo ang inisip ko. Ang bawat sentimo na kinita ko sa pagtitinda ng bibingka sa inyo napunta. Ang bawat sakripisyo ko para sa inyo. Ngayon na kailangan ko kayo, ang tanging naisip nyo lang ay ang sarili nyong mga bulsa? Ang dami mong sinasabi, Inay. Para bahay lang yan. Sigaw ni Elena. Sa sandaling iyon, parang may kung anong kumalas sa loob ko. Hindi sila mga anak. Sila ay mga stranger na nagmamahal lang sa akin kapag may pakinabang. Hindi lang ito bahay, sagot ko ng matigas. Ito ang pawis ng tatay nyo at dugo ko. Kung gusto niya ng bahay, magtrabaho kayo. Huwag niyo akong gawing gan sa sarili ninyong kawalan ng kakayahan. Fine! Sagot ni Arnel, sabay lakad palabas. Bahala ka sa buhay mo, Inay. Pag dumating ang abogado ni Corazon, huwag kang lalapit sa amin kapag wala ka ng matirhan. Pagkaalis nila, napaupo ako sa sahig. Ang bahay na dati, ipuno ng pagmamahal, ay naging isang malamig na bilangguan. Naisip ko ang mga sinabi nila. Ang pagtataksil ng asawa ko ay isang suntok, pero ang pagtataksil ng aking mga anak ay ang pagbaon ng kutsil, yung sa aking likod. Diyos ko po, ganito ba talaga ang tumanda? Ang maging gan sa sarili mong laman at dugo? Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi na. Kinuha ko ang lumang logbook ni Donato sa ilalim ng kama. Kung may itinatago man sila, sisiguraduhin kong hindi lang ako ang babagsak. Kung gusto nila ng laban, ibibigay ko. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ko ang isang mahinang katok sa pinto. Si Corazon. May bitbit siyang mga gamit. Ang kanyang mukha ay puno ng pang-aasar. Mila, sabi ni Arnel, pwede na raw akong manuluyan sa guest room. Sabi niya. Timitigan ko siya. Bahala na, isip ko. Papasukin kita pero sisiguraduhin kong sa bawat araw na nandito ka, unti-unti kitang ilalantad. Sige. Sagot ko nang may niting hindi niya maintindihan. Pumasok ka. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong itago. Ang bawat hakbang ni Corazon papasok sa aking bahay ay parang pagtapak ng lason sa aking sahig. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa guest room. Ang kwartong dati ay pinagtulugan ng aking mga anak noong sila ay maliit pa. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga galaw. Masyado siyang kampante, masyadong mapagmataas. Salamat, Mila. Alam ko namang magiging maayos din tayo. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. At huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal dito. Kapag naayos na ang titulo ng lupa, aalis na rin kami ng anak ko.
Anak? Isang malaking pagdududa ang muling sumagi sa isip ko. Ayon sa mga tsismis sa palengke, ang batang kasama niya ay pamangkin lamang niya. Kung gayon, bakit niya ito ipinangangalandakan bilang anak ni Donato? Corazon? Tawag ko habang nagluluto ng hapunan. Hindi ka ba nagugutom? Nagluto ako ng tinola. Nakasanayan na ni Donato ang luto ko. Gusto mo ba? Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Marahil ay nagtataka kung bakit ang isang babaeng inagawan ng bahay ay nagluluto pa para sa kanya. Sige, masarap daw talaga ang luto mo, sabi ni Donato. Habang kumakain siya, maingat kong minamasdan ang bawat kilos niya. Ang paraan ng paghawak niya sa kubyertos, ang paraan ng pag-iwas niya sa ilang mga tanong, may itinatago siya. Pagkatapos kumain, sinabihan ko siyang magpahinga na dahil mahaba ang araw. Nang makita kong nakasara na ang pinto ng kanyang silid, hindi ako natulog. Nagtungo ako sa lumang cabinet ni Donato. Binuksan ko ang isang lihim na compartment na dati ay lagi niyang pinagbabawalang hawakan. Doon, nakatago ang mga resibo ng mga padala na hindi ko alam kung saan galing. Ang mga pangalan sa resibo ay hindi si Donato, kundi isang kumpanya ng insurance, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Arnel. Diyos ko po, ang bulong ko. Sila ang magkasabwat. Hindi lang si Corazon ang kalaban ko. Ang sarili kong anak na si Arnel, ang taong inasahan kong magliligtas sa akin, ang siyang nagbigay ng pondo para sa pandulukong ito. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Ang sakit ay hindi na lang sa puso. Ito ay parang isang matalim na kutsil, yun na humahawi sa aking pagkatao. Biglang may narinig akong mahinang kalusko sa labas. Mabilis kong isinara ang cabinet. Lumabas ako ng silid at nakita ko si Corazon nakatayo sa may sala, may hawak na telpono. Nagbubulungan sila ng kung sino. Arnel, ang bilis ni Mila. Masyadong matalino o matandang yan. Kailangan nating bilisan ang pagpatawag ng abogado para sa titulo. Rinig kong sabi niya. Hindi ako lumabas. Nanatili ako sa dilim, pinapakinggan ang bawat salita. Huwag kang mag-alala, Corazon. Ipaparamdam natin kay inay na wala na siyang laban. Kapag naibenta na ang bahay, bayad na ang utang ko sa sugal. At may hati ka pa. Huwag kang magpapahalata sa kanya. Sagot ng boses sa kabilang linya, ang boses ni Arnel. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Ang aking sariling anak, ang taong binatnan ko ng gatas, ay handang itapon ang kanyang sariling ina para lang mabayaran ang kanyang bisyo? Bumalik ako sa aking kwarto nang hindi sila nakikita. Humiga ako, nakatitig sa kisame. Hindi na ako nagdarasal para sa awa. Nagdarasal na ako para sa lakas. Ang bukas ay hindi magiging madali. Kailangan ko silang paglaruan. Kung gusto nila ng laro, ibibigay ko. Anak, pasensya na. Bulong ko sa hangin. Pero kailangan kong protektahan ang pamilyang ito mula sa mismong pamilya ko. Pagdating ng umaga, inayos ko ang aking muka. Nag-makeup ako, nagsuot ng damit na dati ay hindi ko ginagamit. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Corazon na nag-aabang sa hapag. Good morning, Corazon! Bati ko ng may matamis na ngiti. May magandang balita ako. Pinag-isipan ko ang sinabi niyo. Gusto ko nang tapusin ito. Pag-usapan natin ang titulo sa barangay bukas. Nang laki ang mga mata niya, hindi niya inaasahan na ako pa ang mag-aaya. Totoo? Mila, ang talino mo talaga! Sagot niya, tuwang-tuwa. Oo, Corazon, isip ko, matalino ako at sisiguraduhin kong sa barangay bukas, kayong dalawa ni Arnel ang huling tatawa. Ang bawat oras bago ang pagharap sa barangay ay parang pagbilang ng mga minuto bago ang isang pagsabog. Habang si Corazon ay kampanting nagpapaganda sa loob ng kanyang kwarto, ako naman ay abala sa paghahanap ng huling piraso ng ebidensya. Naisip ko ang sinabi ni Donato noong nabubuhay pa siya, ang paborito niyang dasalan. Ang Book of Prayers na dati niyang hawak-hawak bago siya pumanaw. Palagi niya itong iniiwan sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha ko ito at binuksan sa pahina kung saan may mga guhit na hindi ko maintindihan noon. Diyos ko po,
Sa gitna ng mga pahina, may nakatagong isang maliit na papel, isang handwritten note mula sa isang bank officer. May nakasaad dun na isang secret savings account na nakapangalan sa amin ni Donato. Ngunit may isang nakakagulat na note sa ibaba. Mila, patawarin mo ako. Ang perang ito ay para sa iyo at kay Arnel. Sana ay sapat na ito para sa pag-aaral at negosyo niya. Hindi lang pera ang iniwan niya. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat. Umaasang gagamitin ito ni Arnel para sa magandang kinabukasan. Pero anong ginawa ng anak ko? Inubos niya ito sa sugal. At ngayon, pati ang bubong sa ibabaw ng ulo ko ay gusto niyang ibenta. Hindi ako pwedeng umiyak. Ang bawat patak ng luha ay isang akseyang enerhiya. Kinuha ko ang notebook at nilagay ito sa aking bag, kasama ang kopya ng mga resibo ng insurance na nakuha ko sa cabinet. Mila? Ano ang ginagawa mo sa kwarto ni Donato? Biglang pumasok si Corazon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Mabilis kong isinara ang notebook at ibinalik sa ilalim ng kama. Wala. Sagot ko ng mahinahon. Nag-aayos lang ng mga gamit. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang mga dokumento bago tayo pumunta sa barangay bukas. Tinitigan niya ako. Sinusubukang basahin ang bawat reaksyon ko. Huwag kang magkakamali, Mila. Alam ko ang mga anak mo. Mas papanig sila sa akin kaysa sayo. Sa huli, pera ang pinag-uusapan dito. Hindi ang sentimental value ng bahay na ito. Tama ka, Corazon. Sagot ko sabay ni Ite. Pera nga ang mahalaga sa kanila. Pero alam mo ba ang mas mahalaga sa kanila kaysa sa pera? Ano? Ang kanilang pangalan, sabi ko. Kapag nalaman ng buong barangay na ang pinagmamalaki nilang negosyante na si Arnel ay isang sugapa sa sugal na nagnakaw pa sa sarili niyang ina, ano sa tingin mo ang mangyayari sa kredibilidad niya? Namutla si Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Wala kang ebidensya. Totoo ba? Tanong ko. Bukas, Corazon, malalaman natin kung sino ang may hawak ng baraha. Pag-alis niya, mabilis kong tinawagan si Padre Anselmo, ang matandang pari na nagkumpisal kay Donato bago ito bawian ng buhay. Padre Anselmo, kailangan ko po ng tulong nyo. Ito na po ang oras. Bulong ko sa telepo. Mila, sigurado ka ba? Hindi ito magiging madali para sa'yo. Tugon ng pare. Padre, ang totoo ay mas masakit kaysa sa pagsisinungaling. Handa na ako. Pagbaba ko ng telepono, huminga ako ng malalim. Ang bawat bahagi ng aking plano ay nasa lugar na. Hindi na ito laban ng isang matandang babaeng bibingka seller. Ito na ang laban ng isang inang huling nagmamahal at huling nasasaktan. Arnel, Corazon, isip ko habang nakatingin sa salamin. Bukas, malalaman niyo kung gaano kadelikado ang isang babaeng wala nang mawawala pa. Ang umaga ng barangay mediation ay parang isang maulap na araw. Banta ng ulan, pero hindi pa bumubuhos. Habang naglalakad ako patungo sa barangay hall, ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bitbit ko. Nakita ko ang mga kapitbahay na nagbubulungan. Ang ilan ay tinitingnan ako ng may awa, ang iba naman ay may halong tsismis. Sa paningin nila, ako ang kawawang matanda na mawawalan na ng tahanan. Pagpasok ko sa loob, naroon na si Corazon, nakaupo sa tabi ng isang abogado na mukhang bayad lang para manakot. At sa tabi niya, si Arnel. Ang anak ko. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Nakayuko lang siya. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali. Ang senyales ng isang taong puno ng paggabalisa. Mila, tawagan ng kapitan ng barangay. Narito na ang lahat. Simulan na natin. Si Corazon ang unang nagsalita. Ang boses niya ay malambing, puno ng pagpapaawa. Kapitan, hindi ko naman po gustong manggulo. Pero may karapatan po ang bata. Ipinangako ito ni Donato sa amin. Kailangan lang namin ng titulo para sa kinabukasan ng bata. Tiningnan ko si Arnel. Arnel, wala ka bang sasabihin? Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Inay,
Tama si Corazon. Mas makakabuti kung ibigay na natin. Ayaw na naming mag-abala pa sa korte. I-transfer na ang titulo tapos na ang lahat. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Anak, ito ang gusto mo? Tanong ng isip ko. Arnel, sabi ko, ang boses ko ay kalmado halos pabulong. Sigurado ka ba? Kahit ang perang itinago ng tatay mo para sa pag-aaral mo napunta sa sugal? Pati ba naman ang bahay na pinaghirapan niya, isusugal mo rin? Nanlaki ang mga mata ni Arnel. Namutla siya. Anong sinasabi mo? Alam ko ang lahat, Arnel. Pagpapatuloy ko. Alam ko kung bakit mo kailangang ibenta ang bahay na ito. Hindi dahil sa karapatan ni Corazon, kundi dahil sa utang mo sa mga loan sharks sa Manila. Gusto mong gamitin ang pangalan ng tatay mo at ang panloloko ni Corazon para mabayaran ang mga pagkakamali mo. Biglang tumayo ang abogado ni Corazon. Kapitan, walang basehan ang mga akusasyong ito. Focus lang tayo sa titulo. Wait! Sigaw ni Arnel, biglang naging agresibo. Inay, wag mo akong ipahiya rito! Tiningnan ko ang kapitan. Kapitan, may hihilingin lang ako. Gusto ko sanang ipatawag si Padre Anselmo. Siya ang humawak sa huling habiling ni Donato bago siya pumanaw. Biglang natigilan si Corazon. Hindi kailangan ng pari rito. Property case ito. Pero ang property na ito ay nakatali sa isang usaping moral, Corazon. Sagot ko, habang unti-unting inilabas ang envelope mula sa aking bag. At ang dokumentong hawak ko rito ay hindi lang basta papeles. Ito ay isang testamento. Nakita ko ang pagpapawis ni Corazon. Tumingin siya kay Arnel at si Arnel naman ay tila gustong tumakbo palabas. Ang tensyon sa loob ng silid ay naging napakabigat, parang isang bombang nakatakdang sumabog. Kapitan, sabi ko, hindi ko ibibigay ang titulo. Dahil ang bahay na ito ay hindi pag-aari ni Donato ng mag-isa. Ito ay naisalo na sa pangalan ko bago pa man siya mamatay. Ang lahat ng transaksyong ginagawa niyo ngayon ay void. Ang katahimikan sa loob ng barangay hall ay naputol ng malakas na pagtayo ni Arnel. Hindi maaari! Pwedeng-pwede, Arnel, sagot ko. Dahil ang lahat ng ebidensya ng panloloko niyo ay nasa kamay na ng batas. Sa sandaling iyon, alam ko nakuha ko na ang kontrol. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang may hawak ng hustisya. Ang mukha ni Arnel ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay, na dati matapang na nakaturo sa akin, ay nagsimula ng manginig. Inay, anong titulo ang sinasabi mo? Kay tatay ang bahay na to. Kay tatay mo, oo. Sagot ko, boses na matatag at walang pag-aalinlangan. Pero bago siya bawian ng buhay, alam niya ang laro mo, Arnel. Alam niyang uubusin mo ang lahat. Kaya bago pa man maging huli ang lahat, pinirmahan niya ang deed of absolute sale na naglilipat ang lahat ng karapatan sa akin. Legal ang lahat. Natahimik ang buong barangay hall. Ang kapitan ay napatingin sa mga papel na inilatag ko sa mesa. Si Corazon naman ay tila nawala ng boses. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay unti-unti nang bumabagsak. Kapitan? Peke yan! Paniguradong gawa-gawa lang nila yan! Sigaw ni Corazon, pilit na kumakapit sa kanyang huling baraha. Peke? Tanong ko, sabayng iti ng bahagya. Padre Anselmo? Bumukas ang pinto ng barangay hall at pumasok ang matandang pare. Ang bawat hakbang niya ay may dalang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Nandito ako para magpatotoo. Bago pumanaw si Donato, ako ang nagsilbing saksi sa kanyang pagpirma. At hindi lang yon, may inilagay siyang sulat para sa iyo, Arnel. Inabot ng pare ang isang sobre kay Arnel. Nanginginig na binuksan ito ng aking anak. Habang binabasa niya ang laman, unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi luha ng pagsisisi sa simula, kundi luha ng matinding pagkadismaya. Anak, alam ko ang sugal mo. Binayaran ko ang utang mo sa huling pagkakataon, pero hindi ko na maibibigay ang bahay. Dahil alam ko, pag wala na ako, ito na lang ang magsisilbing proteksyon ng nanay mo sa iyo. Hindi totoo to. Bulong ni Arnel.
Ang kanyang pagkamuhi ay biglang napalitan ng isang malalim na pagkatulala. Ang kanyang tatay, ang tatay na akala niya'y wala nang pakialam sa kanya, ay kilala siya ng igit pa sa sarili niya. Tumingin ako kay Corazon. At ikaw, Corazon, may isa pa akong dokumento. Ang mga record ng hotel na tinutuluyan mo sa Manila, pati ang mga text messages mo kay Arnel tungkol sa plano ninyong i-frame up ako. Gusto mo bang basahin ko rito sa harap ng kapitan? Ang tapang ni Corazon ay tuluyang naglaho. Tumalikod siya, akmang lalabas ng pinto. Pero hinaharang na siya ng mga tanod. Ang kanyang buong plano, ang kanyang buong pamilya na binuo sa kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Kapitan, sabi ko, hindi ko na po kailangang magdemanda. Gusto ko lang po na malaman nila na hindi ako anggan sa pamilyang ito. Sila anggan sa sarili nilang mga kasalanan. Binalinggan ko si Arnel. Arnel, ang bahay na ito ay para sa akin at para sa alaala ng tatay mo. Kung gusto mong magbago, nandito ang pinto. Pero kung gusto mo pa ring ipagpatuloy ang pagiging sugalero at manloloko, hindi mo na kailangan pang bumalik. Umalis si Arnel nang nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng kahihiyan. Si Corazon naman ay dinala ng mga tanod para sa karagdagang investigasyon dahil sa kanyang pananakot at pagtatangkang manloko. Paglabas ko ng barangay hall, sinalubong ako ng sikat ng araw. Hindi na mainit ang araw. Ito ay parang yakap ng isang bagong umaga. Nagtagumpay ako. Pero habang naglalakad ako pa uwi, hindi ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko ay isang malalim na lungkot. Anak, isip ko, bakit ba kailangang dumanas tayo ng ganitong sakit bago natin matutunang magpahalaga sa isa't isa? Nakatayo si Padre Anselmo sa labas, naghihintay sa akin. Mila, ang hustisya ay natamo mo na. Pero ang paghilom, doon magsisimula ang totoong laban. Tumango ako. Alam ko, ang bahay ay akin na pero ang pamilya ko, kailangan ko na sigurong tanggapin na ang ilang bagay ay hindi na talaga maitatahi pang muli. Matapos ang kaguluhan sa barangay hall, ang bahay ko, ang tanging lugar na itinuring kong sandigan, ay tila naging napakaluwag at tahimik. Wala na si Corazon. Wala na ang mga sigawan at ang nakakasakal na tensyon. Pero ang katahimikang ito ay may dalang bigat na mas masakit pa sa anumang inay. Si Arnel ay umalis, nadala ang kanyang mga personal na gamit, hindi man lang lumilingon, hindi man lang humihingi ng tawad. Naiwan akong mag-isa. Sa loob ng 40 taon, ang buhay ko ay umiikot sa pagiging asawa ni Donato at nanay ni Arnel at Elena. Ngayon, sa edad na 62, parang isa akong blangkong tela na hindi alam kung anong kulay ang dapat ilagay. Isang hapon, habang nagbe-bake ako ng bibingka para sa aking sarili, isang bagay na hindi ko madalas gawin dahil laging nakalaan ang mga ito para ibenta, may kumatok sa aking pinto. Si Elena, ang bunso kong anak na sa kabila ng lahat ng nangyari ay tila nakahanap ng lakas ng loob ng bumalik. Inay! Boses niya, puno ng pag-aalinlangan. Pwede ba akong pumasok? Pinatuloy ko siya. Naupo kami sa lamesa, ang parehong lamesa kung saan ko sila pinapakain noon. Walang kibo sa loob ng mahabang oras. Ang tunog ng aming paghinga, ang tanging ingay sa sala. Inay, sorry. Simula niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang tubuan ng luha. Sorry dahil hindi kita na ipagtanggol. Sorry dahil mas pinili ko ang ginhawa kaysa sa katotohanan. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Elena, ang paghingi ng tawad ay hindi lang basta salita. Ito ay pagbabago ng kilos. Bakit ka bumalik? Dahil ba wala ka ng matirhan? Dahil ba iniwan ka rin ng mga taong pinili mo? Yumuko siya. Hindi lang yon, inay. Nakita ko si Arnel sa pier kahapon. Wala na siyang makain, wala na siyang matirhan. Naisip ko, paano kung tayo na lang ang makakasama? Magtrabaho tayo ng maayos. Magbabago kami, inay. Ramdam ko ang paglambot ng aking puso. Ngunit mabilis ko itong pinigilan.
hindi na ako pwedeng magpadala sa emosyon. Elena, hindi na ako ang inay na laging magbibigay ng lahat. Ang bahay na ito ay bukas para sa inyo bilang pamilya, hindi bilang mga taong nangangailangan ng pera. Kung gusto nyo talagang magbago, ipakita nyo sa akin. Hindi sa pamamagitan ng paghingi, kundi sa pamamagitan ng pagtulong. Binigyan ko siya ng isang apron. Kung gusto mo manatili rito, tulungan mo akong mag-bake. Bukas, magbubukas ako ng maliit na negosyo para sa mga kababaihan sa ating barangay na iniwan din ng kanilang mga asawa o anak. Dun kayo magtatrabaho. Nagulat si Elena. Hindi niya inakalang ang parusa ko ay ang pagtatrabaho ng marangal. Inay, bibingka benta lang ulit? Hindi lang bibingka, Elena. Ito ang magiging simbolo ng ating dignidad. Sagot ko. Habang nagtatrabaho kami sa kusina, unti-unti kong naunawaan na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpaparusa sa kanila. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapakita sa kanila na kahit sa edad kong ito, kaya kong bumangon ng hindi umaasa sa kahit kanino. Diyos ko po, salamat. Bulong ko sa aking isip. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na maging huwaran, hindi lang para sa aking anak, kundi para sa aking sarili. Sa gabing iyon, habang nakatingin ako sa labas ng aking bintana, naramdaman ko ang kapayapaan. Hindi na ako ang babaeng laging nagtatanong kung bakit. Ngayon, alam ko na ang sagot. Ang lahat ng sakit na dinanas ko ay ang pattern ng aking sariling obra maestra. Ang buhay na ako ang nagdidisenyo. Ang mga sumunod na linggo ay naging pagsubok para sa amin lahat. Si Elena ay nagtatrabaho sa aking maliit na negosyo. Bagaman paminsan-minsan ay nakikita ko ang kanyang pag-aalinlangan sa tuwing nakikita niya ang mga kapitbahay naming dating tumitingala sa amin. Ngunit ang totoong pagsubok ay dumating noong isang hapon, nang makita ko si Arnel sa labas ng aking tindahan. Hindi na siya ang Arnel na mayabang na nakasuot ng mamahaling polo. Ngayon, siya ay nakasuot ng lumang t-shirt, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, tanda ng pagtatrabaho sa mga construction sites sa kabilang bayan. Inay! Boses niya, mababa at halos hindi marinig. Nakita ko si Elena na pumasok dito. Pwede ko rin bang subukan? Tiningnan ko siya ng matagal. Sa loob ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. Ang pagkapagod ng isang taong tumakbo palayo sa kanyang sariling mga kasalanan at sa wakas ay napagod na rin. Hindi na siya ang Arnel na naghahangad ng mabilis na pera. Arnel, ang pagtatrabaho rito ay hindi para sa mga taong gustong mag-shortcut. Sagot ko habang naglalagay ng harina sa mixing bowl. Kung gusto mong manatili, kakalimutan mo ang pagiging anak ng may-ari. Ikaw ay magiging empleyado lang, tulad ng iba. Tatanggapin ko po, inay. Sagot niya ng may pagpapakumbaba. Sa loob ng ilang buwan, nakita ko ang pagbabago. Si Arnel, na dati ay sugalero at tamad, ay nagsisimulang gumising ng 4:00 ng madaling araw para maghanda ng mga sangkap. Nakikita ko ang pagod niya, ang pagtulo ng pawis sa kanyang no. Ngunit hindi ko siya nakikitang nagrereklamo. Minsan, sa gitna ng gabi, nakikita ko siyang nagdarasal sa tapat ng altar, hindi para humingi ng suwerte sa sugal, kundi para humingi ng tawad. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga order, nilapitan niya ako. Inay, alam ko pong hindi sapat ang 1 taon para mabura ang lahat ng ginawa ko. Pero inay, nung panahong wala na akong matirhan, nung pinagtatawanan ako ng mga dati kong kaibigan, kayo lang ang tanging pamilya na natitira sa akin. Bakit mo ginagawa ito, Arnel? Tanong ko. Dahil na yon ko lang po naintindihan na ang pera na ninakaw ko ay walang halaga kung ang taong nagmamahal sa akin ay nawala na rin. Sagot niya habang nakayuko. Hindi ko siya niyakap agad. Ang tiwala ay hindi binibigay ng lebre. Ito ay inaanihan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-init ng aking puso. Ang aking mga anak ay unti-unti nang bumabalik sa akin. Hindi bilang mga taong naghahanap ng mana, kundi bilang mga taong naghahanap ng pamilya. Gayunpaman,
Ang nakaraan ay laging may paraan para manggulo. Isang tawag mula sa pulisya ang dumating. Si Corazon ay nakalaya na dahil sa isang legal na butas sa kanyang mga dokumento. Inay, balita ko ay nakalabas na si Corazon, sabi ni Arnel. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Kailangan nating mag-ingat. Hindi na tayo kailangan matakot, Arnel? Sagot ko habang ipinagpapatuloy ang aking pagtatahi. Dahil ang pinakamalakas na sandata natin ngayon ay hindi ang papel, kundi ang katotohanan na hindi na niya tayo kayang pasunurin. Ang sugat na iniwan ni Corazon ay hilom na, pero alam ko, ang banta niya ay laging nandyan. Ngunit handa na ako. Hindi na ako ang Mila na nagtatago. Ako na ang Mila na handang humarap sa anumang bagyo. Ang katahimikan sa tondo ay biglang nabasag ng kumalat ang balita. Si Corazon ay bumalik sa barangay. Hindi siya bumalik bilang isang taong naghahanap ng kapatawaran, kundi bilang isang babaeng uhaw sa ganti. Isang hapon, habang abala kami ni Arnel sa paghahanda ng mga bibingka para sa darating na fiesta, huminto ang isang mamahaling sasakyan sa harap ng aming tindahan. Bumaba si Corazon. Ang kanyang suot ay hindi na pang mahirap, naka-designer dress siya, mukhang galing sa isang matagumpay na operasyon. Mila? Sigaw niya habang papalapit sa akin. Ang mga kapitbahay ay agad na nagsimulang mag-usyoso. Akala mo ba tapos na ang lahat? Akala mo ba na panalo mo na ang laban? Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Hindi ako natakot. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Corazon, hindi ito laban. Ito ay buhay. At kung gusto mong manggulo, maling pintuan ang kinakatok mo. Mali? Tumawa siya ng malakas. Alam mo ba kung anong ginawa ko habang nasa loob ako? Nag-ipon ako ng ebidensya laban sa'yo. Ang paglilipat ng titulo na ginawa niya ni Padre Anselmo? Nalaman ko na may mga butas yon. I can easily contest it. Lumapit si Arnel sa harap ko, pilit na pinoprotektahan ako. Corazon, umalis ka na. Wala ka ng lugar dito. Arnel, ikaw ang may sala sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makukilong. Sigaw ni Corazon, sabay bato ng isang sobre sa mukha ni Arnel. Binuksan ni Arnel ang sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mga litrato. Mga litrato ni Arnel noong kasama pa niya si Corazon sa mga illegal transactions. Kapag hindi niyo binitiwan ang bahay na ito, banta ni Corazon, ilalabas ko ang lahat ng ito sa pulisya. Arnel, babalik ka sa bilangguan at mas matagal pa kaysa sa huli. Naramdaman ko ang pagbaba ng kaba ni Arnel. Akala ko ay susuko na siya, pero bigla siyang humarap sa akin, ngumiti at kinuha ang sobre. Sa harap ni Corazon, pinunit-punit niya ang mga litrato. Gawin mo. Sagot ni Arnel. Ilabas mo lahat. Dahil ang mga ebidensyang yan ay patunay lang ng aking mga pagkakamali na hinarap ko na sa korte. Pero ang ginagawa mo ngayon, ang pagbabanta sa isang buntis o sa isang ina, ay panibagong kaso na naman. Gusto mo bang madagdagan ng sentensya mo? Namutla si Corazon. Hindi niya inaasahan ang tapang ni Arnel. At ikaw, baling niya kay Corazon. Hindi na ako ang Arnel na madaling takutin. Ang utang na loob ko sa nanay ko ay mas matimbang kaysa sa takot ko sa'yo. Mga hayop kayo! Sigal ni Corazon bago siya sumakay sa kanyang kotse at mabilis na humarurot palayo. Pagkaalis niya, nakita ko si Arnel na nanginginig ang mga kamay. Nilapitan ko siya at hinawakan sa balikat. Salamat anak. Inay, bulong niya. Kahit anong mangyari, hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo. Tama si tatay. Ang pamilya ang tanging meron tayo. Naramdaman ko ang tunay na pagbabago sa kanya. Ang mga aninunang nakaraan ay pilit kaming hinahabol, pero sa bawat pagbanta ni Corazon, lalong nagiging matibay ang aming samahan. Alam naming dalawa na ang susunod na hakbang ni Corazon ay ang kanyang huling desperadong subok, at handa na kami. Ang banta ni Corazon ay hindi lang isang simpleng salita. Ito ang naging mitsa ng huling gulo. 2 araw pagkatapos ng kanyang pagbisita,
biglang dumating ang mga awtoridad sa aming tahanan. Hindi sila mga pulis ng barangay, kundi mga taong may dala ng Notice of Foreclosure. Mila Bautista, may utang kayong hindi nabayaran sa isang pribadong bangko at ang bahay na ito ang nakasanla, sabi ng lalaking may hawak ng mga dokumento. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Hindi maaari! Bayad na ang lahat! Ang huling utang ni Donato ay natapos na! Hindi ito utang ni Donato, sagot ng lalaki. Ito ay utang na ipinasa sa inyo ni Arnel Bautista noong nakaraang buwan gamit ang inyong lagda. Tumingin ako kay Arnel. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Inay, hindi ko gagawin yon. Nandito ang pirmadong kasunduan, Mr. Bautista. Pakita ng lalaki sa dokumento. Nang silipin ko ito, halos mapunit ang papel sa aking pagkakahawak. Ang pirma, sobrang galing ng pagkakagaya sa akin, ngunit may maliit na marka na tanging ako lang ang nakakaalam. Ito ay hindi pirma ng tao, kundi isang machine-generated signature na ginawa ng isang bihasang scammer. Corazon. Yun lang ang pangalang pumasok sa isip ko. Arnel, hindi ka nag-sign nito, di ba? Tanong ko. Inay, sumumpa ako, hindi. Kapitan! Tawag ko sa opisyal ng barangay na nakatayo sa may gate. Ang pirmang ito ay hindi akin. Ito ay forgery. At alam ko kung sino ang may gawa nito. Habang nagtatalo kami, lumabas si Corazon sa kabilang bahay. Ang kapitbahay naming kinuha niya para pagtaguan. Mila, wala kang laban. Ang bangko ay may hawak na orihinal na dokumento. Sa batas, kapag hindi kayo nakapagbayad, ang bahay na ito ay akin na. Ang bawat kapitbahay ay naguumpukan. Ang lahat ay nakatingin sa aming kawalan. Gusto na nilang paalisin kami agad. Hindi, sabi ko habang unti-unting lumalapit kay Corazon. Hindi ito utang. Ito ay isang panibagong krimen. Inilabas ko ang aking cellphone. Corazon, hindi mo alam na mula noong bumalik ka, nakipag-ugnayan na ako sa NBI, National Bureau of Investigation. Ang bawat transaksyon mo, mula sa pagpapakilala mo sa bata hanggang sa pagpapalsipika ng lagda, ay hawak na nila. Biglang humintang mga tao. Si Corazon ay naguluhan. NBI? Anong ginagawa ng NBI rito? Hindi lang ako ang biktima mo, Corazon. Dagdag ko. Ang mga taong niloko mo sa Tondo, sa Manila, pati ang mga kasusyo ni Arnela dati mong kaalyado, lahat sila ay nagpadala ng testimonya. Hindi mo lang kami ninanakawan ng bahay. Ninakawan mo ang buong komunidad ng kapayapaan. Sa likuran ko, dumating ang mga ahente ng NBI. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Direkta silang lumapit kay Corazon. Corazon Santos, are you under arrest for multiple counts of syndicated estafa and forgery? Anunsyo ng ahente. Ang mundo ni Corazon ay biglang tumigil. Ang kanyang mga dokumento ay nahulog sa lupa. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang desperadong pagsigaw. Hindi! Peke yan! Mila, walang hiya ka! Habang ikinukulong siya, tininan ko si Arnel. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling ito, wala nang lihim, wala nang utang. Ang tanging natira ay ang aming pagkatao. Inay, bulong ni Arnel. Salamat, dahil hindi mo ako sinukuan. Tumango lang ako, sa harap ng aming mga kapitbahay, sa harap ng lahat ng pagsubok. Napatunayan ko na ang isang ina ay hindi lang basta taga-bibingka. Ako ang pundasyon ng tahanang ito. At walang sinuman ang pwedeng gumiba sa kung ano ang itinatag ko ng may pawis at pagmamahal. Ang mga araw pagkatapos ng pagkakaaresto kay Corazon ay parang isang mahabang paghinga. Ang hangin sa Tondo ay tila mas sariwa, mas malinis. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan sa likod ko, na yon ay nakangiti na at bumabati sa tuwing ako ilumalabas. Ang barangay hall ay nagbigay ng pormal na paglilinis sa aking pangalan. Ang mga peking dokumento ni Corazon ay idineklarang walang bisa
at ang titulo ng bahay, ang mismong papel na halos sumira sa aking pamilya, ay muli kong nahawakan. Ramdam ko ang bawat hibla ng papel, bawat selyo ng gobyerno. Hindi lang ito basta lupa. Ito ang simbolo ng aking pagtayo, ng aking laban. Si Arnel naman ay unti-unting nakakabawi. Hindi na siya ang taong nagmamadaling yumaman. Ngayon, nakikita ko siyang nagtatrabaho sa isang maliit na welding shop sa kabilang kanto. Umuuwi siya sa gabi na pagod, amoy grasa, pero ang kanyang mga mata ay payapa. Hindi na siya ang anak na naghahanap ng mana. Siya na ang anak na naghahanap ng dignidad. Inay, tawag niya sa akin isang gabi habang naghahapunan kami. Salamat po. Kung hindi niyo ako hinaya ang mapahiya at harapin ang katotohanan, baka hanggang ngayon ay nakabaon pa rin ako sa kasinungalingan. Umiti ako. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay, Arnel. Pero ang pagpili na magbago, yun ang totoong tagumpay. Nang gabi ngayon, nagtungo ako sa simbahan. Ang parehong simbahan kung saan nagsimula ang lahat ng gulo. Naupo ako sa silya na madalas naming upuan ni Donato. Tumingin ako sa itaas. Hindi ako humingi ng tawad dahil sa mga ginawa ko para ipagtanggol ang sarili. Humingi ako ng pasasalamat dahil binigyan niya ako ng lakas na maging Mila na hindi na kailangang magtago sa anino ng iba. Pag-uwi ko, nakita ko si Elena na naghihintay sa sala. Inay, may nabalitaan ako. Yung lumang bodega sa likod ng simbahan? Balak daw iparenta ng parokya para gawin isang maliit na training center. Training center? Tanong ko. Opo, para sa mga nanay na tulad din noon. Mga nanay na iniwan, mga nanay na gustong matutong magtahi, magluto o magnegosyo. Sabi ng mga kapitbahay, ikaw lang ang pwedeng magpatakbo niyan dahil ikaw ang patunay na kayang bumangon kahit sa pinakamabigat na pagsubok. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Hindi na lang ako nagbebenta ng bibingka. Ako na si Mila Bautista, ang simbolo ng pag-asa sa tondo. Sige, Elena. Sagot ko. Tawagan mo si Padre Anselmo. Sasabihin ko sa kanya na tatanggapin ko ang hamon. Ang bahay ko ay hindi na lang basta pader at bubong. Ito na ang aking tanggulan. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na nagsisilbing dahilan para sumuko. Ang mga ito ay nagsisilbing pundasyon para sa susunod na yugto. Abang nakahiga ako sa aking kama, inalala ko si Donato. Hindi ko na siya kinamumuhian. Pinatawad ko na siya. Hindi dahil sa karapat-dapat siya, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking paglalakbay. Ang natira na lang ay ang pagmamahal ko sa aking sarili at sa aking mga anak. Diyos ko po, dasal ko bago ako pumikit, ang bukas ay malawak. At handa na akong tahakin ito ng buong tapang. Ang Milas Biblinka and Training Center ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging isang tahanan. Sa loob ng bodega na dating madilim, ngayon ay puno na ng ingay ng mga makinang pantahi, tawanan ng mga nanay na nag-aaral magluto, at ang masarap na amoy ng bibingka na niluluto namin tuwing hapon. 5 taon na ang nakalipas, simula noong araw na dinala ni Corazon ang batang iyon sa simbahan. Ang bawat pahirap na dinanas ko noon ay parang mga maling tahi sa isang tela. Kailangang tanggalin, kailangang ayusin, para maging maganda ang kalalabasan. Ngayong araw ay ang ika-67 kong kaarawan. Ang buong tundo, pati ang mga taong dati ay nakikitsismis sa aking pagbagsak, ay narito ngayon para makisaya. Ang mga anak kong sina Arnel at Elena ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga upuan at pagkain. Hindi sila napipilitan. Ang bawat kilos nila ay may kasamang pagmamahal na matagal na nating kinalimutan. Inay, ito na po ang paborito ninyong cake. Ani Arnel habang lumalapit sa akin. Hinaplos niya ang aking balikat. 1 kilos na noon ay akala ko'y imposible na. Salamat anak, at salamat dahil nanatili kayo. Sagot ko habang pinagmamasdan ang aking mga anak. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Padre Anselmo na kausap ang mga kababaihan na tinutulungan namin. Nakita ko ang mga nanay na dati ay inapi rin ng kanilang mga asawa,
na yon ay may sarili ng pagkakakitaan. Hindi na nila kailangang magmakaawa. Hindi na nila kailangang magtago. Inilabas ko ang lumang logbook ni Donato. Sa huling pahina, nagsulat ako ng isang maikling nota para sa aking sarili. Ang buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong ari-arian, kundi sa kung paano mo pinanatiling buo ang iyong danggal sa kabila ng lahat. Hindi ko na kinamumuhian ang nakaraan. Ang lahat ng sakit na idinulot ni Donato, ang banta ni Corazon, at ang kataksila ni Arnel, lahat ng yon ay naging bahagi ng aking pattern. Ako ang nagdisenyo ng buhay ko. Ako ang gumuhit ng bawat linya. At sa huli, ang obra maestra na aking nabuo ay ang aking kalayaan. Habang hinihipan ko ang mga kandila sa aking cake, pumikit ako at nagpasalamat sa may kapal. Hindi dahil sa bahay na naisalba ko, kundi dahil sa pagkatao ko na naging mas matatag, mas mapagmahal, at higit sa lahat, mas malaya. Inay, wish na kayo! Sigaw ni Mateo, ang aking apo na anak ni Elena habang kinakalabit ako. Pumikit ako at bumulong sa sarili. Wish ko ay sana ang bawat babaeng nakakaranas ng sakit na dinanas ko ay matutong tumayo at maging arkitekto ng sarili nilang kaligayahan. Pagmulat ko, ang tondo ay mainay pa rin, pero ang ingay na iyon ay hindi na banta, ito ay musika. Ang aking buhay ay hindi na isang tela na napunit ng ibang tao. Ito na ang aking obra maestra, ang tahi na hindi na kailanman mabubuwag dahil ang thread na ginamit ko ay ang aking sariling danggal. Mga mahal kong tagapakinig, heto na tayo sa dulo ng ating paglalakbay kasama si Mila. Ramdam ko ang tibok ng inyong mga puso habang binabaybay natin ang bawat hirap at pagsubok na dinaanan niya sa loob ng simbahan at sa bawat kanto ng tondo. Alam kong marami sa inyo ang nakaramdam ng galit noong ipinagpalit siya, at marahil ay naluha rin kayo nung tinalikuran siya ng kanyang mga anak. Ang kwento ni Mila ay hindi lamang tungkol sa isang matandang babae na nakipaglaban para sa kanyang bahay. Ito ay isang salamin ng ating sariling buhay. Gaano man kapunit ang tela ng ating nakaraan, laging may pagkakataon para itahi itong muli ng mas matibay at mas maganda. Sa inyong palagay, tama ba ang ginawa ni Mila na bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga anak kahit na matindi ang kanilang pagkakamali sa kanya? Kung kayo ang nasa posisyon ni Mila, kaya niyo bang magpatawad habang hawak niyo ang lahat ng barahan ng katarungan? Ibahagi niyo ang inyong mga karanasan at damdamin sa comment section. Handa kaming makinig sa inyong mga kwento, dahil bawat isa sa inyo ay may sariling obra maestra na kasaluku yang binubuo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong inspirasyon na mapukaw. Maging matatag, magmahal ng tapat, at laging maniwala na kayo ang may hawak ng karayom at sinulid ng inyong tadhana.